Ako si Nardo, isa kong 22 anyos na binata na naninirahan sa isang maliit at liblib na baryo. Ang tanging kasama ko sa buhay ay ang aking bulag na tatay na si Luisito. Bata pa lang ako nung nabulag ang tatay ko dahil sa pakikipaglaban niya sa mga aswang. Hindi kasi na itatanong, ngunit dating manunugis si tatay at hindi siya basta-basta manunugis lang, kundi napakahusay at napakatapang niyang manunugis. Yun nga lang, minalas siya ng isang malakas na aswang ang kanyang nakalaban. Napakatindi ng laban nila ng aswang na yun at binulag si tatay ng aswang na yun. Kaya naman, nang mabulag si tatay, ay ako na ang naging parang mata niya. Ako na ang gumagabay at nag-aalaga sa kanya. Nang umidad ako ng 18, ay nagsimula na akong magtrabaho sa paggawaan ng palayok sa kabilang baryo. Ang ginagawa ko roon ay tagakuha ako ng lupa na siyang ginagamit ng mga gumagawa ng palayok. Isang hapon, pauwi na ako sa bahay mula sa maghapong pagtatrabaho. Kasabay kong naglalakad ang matalik kong kaibigan na si Buknoy, na kasama ko sa trabaho. Nardo, may naisip ako magandang ideya. Ano kaya kung mag-inom tayo mamayang gabi? Total, bagong sweldo naman tayo eh. Mag-happy-happy naman tayo, kahit paminsan-minsan lang. Pambihira tong taong to. Talagang ako pa ang niyaya mong uminom. Eh hindi naman ako umiinom ng alak ah. Ang pangit kaya ng lasa nun, ang pait-pait. Saka alam mo naman na nag-iipon ako ng pampa-opera ni tatay ng matay, di ba? Imbis na ibili ko ng alak, idadagdag ko na lang yun sa ipon kong pera. Halimbawa, sabihin ko libre ko, hindi ka pa rin papayag? Wala akong pakialam kahit libre mo pa. Eh hindi nga ako umiinom, di ba? Ang kulit naman ito. Di ikaw na ang butihing anak. Hanga na talaga ako sa'yo, Nardo. Biruin mo, maghapon kang nagtatrabaho tapos pag uwi mo, ay aalagaan mo pa si Mang Luisito, imbis na magpahinga ka na lang. Ganun talaga, Buknoy. Saka, paraan ko na rin yun ng pagganti sa pag-aalaga ni tatay sa akin, lalo na nung iniwanan kami ni nanay. Isa pa, hindi naman mahirap alagaan si tatay. Nakakapagsaing pa nga siya kahit bulag siya. Sa bagay, saksi ako kung paano ka alagaan ni Mang Luisito noon. O paano, Chong? Magkita na lang tayo bukas sa trabaho. Malapit na ang bahay namin eh. Tinanguan ko na lang si Buknoy sa sinabi niyang yon. Nang mag-isa na lang akong naglalakad, ay naalala ko bigla si nanay. Ilang taon ko na kasi siyang hindi nakikita dahil simula nang umalis siya, ay hindi na siya bumalik. Iniwanan kami ng nanay kong si Mirna dahil hindi na niya kinaya ang hirap ng buhay namin nung nabulag si tatay. Ang huling balita namin sa kanya ay may iba na siyang pamilya sa Maynila. Nalaman namin yon sa kapitbahay namin na lumuluwas sa Maynila. Ayon sa kanya, ay nakita niya si nanay na may kasamang lalaki at isang batang babae. Nakalulungkot na hindi na kailanman mabubuo ang aming pamilya, pero tanggap ko na yon. Ang pinagtutuunan ko na lang ng pansin ay si tatay at ang pag-iipon ko ng pera para mapaoperahan na ang mga mata niya at magkaroon ng pag-asa na muli siyang makakakita. Nang nakarating na ako sa bahay namin, ay agad kong nakita si tatay na nakaupo sa upuan sa labas. Hawak niya ang kanyang tungkod na gawa sa matibay na sanga ng bayabas. Napangiti ako dahil palagi siyang naroon kapag ganung oras dahil alam niyang parating na ako
Tay, nandito na po ako. Kumusta naman ang pagtatrabaho mo, iho? Ayos naman po, Tay. Nakakapagod pero ayos lang kasi. Sumahod na po ako eh. Yung kalahati po ng sahod ko, itatabi ko po uli para pandagdag po sa ipon natin. Para mapaoperahan na po natin ang mga mata nyo. Hindi ba sabi ko sa iyo ay ayoko magpa-opera? Masyadong malaking pera magagastos natin doon, anak. Tanggap ko ng bulag ako. Ang gawin mo na lang sa perang iniipon mo ay gamitin mo sa pag-aaral mo sa kolehiyo. Hindi ba gusto mo maging engineer? Tay, makapaghihintay naman po ang pag-aaral ko sa kolehiyo eh. Kahit nga po uugod-ugod na ako pwede pa rin ako mag-aaral eh. Pero yung mata nyo po, yan po ang dapat nating unahin. Kailangan pong makakita na po kayo sa lalong madaling panahon. Ikaw talaga. Magkano na ba ang naiipon mo? Aba tay, malaki-laki na rin po yun. Pero malaki pa rin po ang kulang. O nakita mo na. Baka kahit habang buhay ka magtrabaho, ay hindi mo maiipon ng pera kailangan natin para sa operasyon ko. Tay, may awa naman po ang Diyos. Malay nyo, meron pong tumulong sa atin. Pero habang hinihintay natin ang tulong na yun, ay magtatrabaho ako at mag-iipon pa rin ako. Ikaw ang bahala. Basta sinabi ko na sa'yo na tanggap ko ng bulag ako. Oo nga pala, nagsaing na ako. Nakabili ka na ba ng uulamin natin? Opo, bumili na po ako ng lutong ulam kay Aling Maming para hindi na po tayo magluto. Nagugutom na po kasi ako eh. O sige. Magpalit ka na ng damit mo at maghahain ako. Hinayaan ko si tatay na mag-isang tumayo at pumasok sa bahay. Ayaw niya kasi na palagi ko siyang tinutulungan dahil alam ko na mas gusto niya na parang normal pa rin ang buhay niya kahit siya ay bulag na. Nasanay kasi noon si tatay na ang tingin ng lahat sa kanya ay malakas siya at palaging siya ang nagbibigay ng tulong, kaya kahit wala na siyang paningin ay hindi siya sanay na siya ang tinutulungan. Matapos naming maghapunan ay hinugasan ko na ang aming pinagkainan. Nang matapos na ako ay inayos na ni tatay ang aming higaan. Naglatag siya ng banig sa papag at pinagpagan niya ang mga unan. Habang pinanonood ko siya ay naalala ko naman si nanay. Tay, kung hindi siguro tayo iniwanan ni nanay, no? Malamang mas madali ang buhay natin. Siyempre, habang nagtatrabaho ko, meron naman po nag-aasikaso sa inyo, di po ba? Tama ka naman sa sinabi mo na yan. Pero tignan mo naman, na kaya naman natin dalawa na wala siya ng matagal na panahon. Buhay pa rin naman tayo hanggang ngayon, hindi ba? At yun ay dahil sa'yo, Nardo. Napakasipag at napakabuti mo kasing anak. Salamat, tay. Pero tay, kumusta na po kaya si nanay ngayon, no? Sa tingin niyo po ba, totoo, na may bago na po siyang pamilya? Anak, sigurado ako na kung nasan man ang nanay mo, ay masaya na siya. Kasi kung hindi, malamang babalik siya rito sa atin. Hindi ba sabi niya bago siya umalis, ay nahihirapan na siya sa buhay niya dito? At kung may bago na siyang pamilya ngayon, ay maging masaya na lang tayo para sa kanya. Teka, bakit mo nga pala biglang naalala ang nanay mo? Wala naman po. Naisip ko lang po kasi kung ano po ang buhay natin ngayon, kung kasama pa rin natin siya. Pero sana nga tay, ay masaya na siya ngayon para naman nagkaroon ng magandang resulta yung pag-iwan na ginawa niya sa atin. Pero tay, tanong lang, galit ka po ba kay nanay? Aba, noon oo. Galit talaga ako sa kanya, pero ngayon, hindi na. Matagal ko na siyang pinatawad, anak. Iniisip ko na lang na talagang wala nahirapan na siya sa akin. Kaya mas pinili na lang niya na umalis. Ikaw ba, anak, tatanungin din kita.
Galit ka ba sa kanya? Hindi po. Nagtampo siguro. Pero gaya nyo, inintindi ko na lang po ang pag-iiwan niya sa atin. Napakabuti mo talagang bata, anak. Tama yan. Hindi mo kailangan magtanim ng galit sa nanay mo kahit iniwan niya tayo. Hindi maganda na may dinadala ka mabigat dyan sa dibdib mo. Pero pwede bang tama ng pag-uusap natin tungkol sa nanay mo? At baka magkaiyakan pa tayong dalawa dito. Sige po. Pasensya na po kung nabanggit ko po siya. Ngumiti si tatay at ipinagpatuloy niya na ang pag-aayos ng aming higaan. Malungkot akong napatingin sa kawalan at patuloy kong inisip kung ano sana ang buhay namin kung kasama pa rin namin si nanay. Nanghihinayang ako dahil bago mabulag si tatay ay masasabi ko na isa kaming masaya at buong pamilya. Gaya ng nakasanayan ko ay gising na ako ng alas 5 ng umaga. Naghanda agad ako ng almusal at maya-maya pa ay magkasabay na kaming kumain ni tatay. Ay, oo nga pala tay. Baka gabihin po ako sa pag-uwi mamaya. Nakita ko po kasing paubos na po yung vitamins nyo eh. Pupunta lang po ako sa bayan pagkatapos ko po magtrabaho para bumili po doon. Pwede naman kasi kahit wag mo na akong ibili ng vitamins na yun eh. Hindi po pwede. Ang sabi po ng doktor eh kailangan nyo yun. Saka hindi naman po kamahalan yung vitamins nyo eh kaya hindi po masakit sa bulsa. O siya, ikaw ang bahala. Alam ko naman na hindi kita mapipilit sa gusto mo. Basta mag-iingat ka. Sa gitna ng aming pag-aalmusal ay biglang bumukas ang pinto ng aming bahay. Isang babae ang pumasok. May bitbit siyang maliit na maleta at nakasuot siya ng magandang damit. Nanlamig ang buong katawan ko nang mapagtanto ko na si nanay ang babaeng yun. Kahit na malaki ang pinagbago niya, ay hindi pwedeng hindi ko siya makikilala. Hindi ako nakapagsalita dahil pakiramdam ko ay nananaginip lamang ako ng sandaling yon. Nardo, ano ba yun? Meron ba dumating na tao? Narinig ko kasi na bumukas yung pinto. Meron, Luisito. Ako. Siguro naman ay nakikilala mo pa ang boses ko. Maging si tatay ay natigilan. Dahan-dahan siyang tumayo at napansin ko ang namumuong luha sa gilid ng mga mata niya. Habang ako naman ay hindi na napigilang tumakbo palapit kay nanay upang yakapin siya ng mahigpit. Nay! 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 Bakit ngayon lang po kayo bumalik? Patawarin mo ako, Nardo. Mahabang kwento. Diyos ko! Ang laki-laki mo na anak. Pinata ka na. At ang gwapo-gwapo mo pa. Anong ginagawa mo rito, Mirna? Humiwalay muna si nanay sa pagkakayakap sa akin bago niya sinagot ang tanong ni tatay. Ano bang klaseng tanong yan, Luisito? Malamang, babalik ako rito dahil nandito ang anak ko. At kung iniisip mo na kaya ako nandito ay dahil sa'yo nagkakamali ka. Si Nardo lang talaga ang ipinunta ko rito. Anong ibig mo sabihin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang totoo niyan ay wala akong balak na magtagal dito. Nandito lang ako para sunduin ang anak ko. Isasama ko na siya pabalik sa Maynila. Talaga po, Nay? Sa Maynila na po tayo titira? Tay, sa Maynila na raw po tayo titira. Hindi mo ba narinig ng mabuti ang sinabi ko, Nardo? Ikaw lang ang isasama ko sa Maynila. Magiging maganda ang buhay mo ron, anak. Hindi mo na kailangan magtiis sa maliit na bahay natin dito. Doon ay malaki ang bahay natin. Tapos makapag-aaral ka ng kolehiyo at kahit anong kurso ang gusto mo ay pwede. Makikilala mo na rin ang kapatid mo sa ama na si Angelica.
Sandali akong natigilan sa mga sinabing yun ni nanay. Tumingin ako kay tatay na halatang pinipigilan ang pagpatak ng luha. May awa akong naramdaman para sa kanya dahil hindi ko akalain na ako lang ang gustong isama ni nanay sa Maynila. Bakit bigla ka natahimik, Nardo? Alam ko na. Hindi ka siguro makapaniwala sa mga sinabi ko sa'yo, no? Totoo mga sinabi ko, anak. Mayaman na ako ngayon. Nung nakipagsapalaran kasi ako sa Maynila, ay nagtrabaho ko sa isang pabrika. Doon ko nakilala si Manuel. Supervisor siya sa pabrika na yon. Siya na ngayon ang asawa ko. Huwag ka nga magpatawa, Mirna. Anong asawa sinasabi mo? Ako pa rin ang asawa mo dahil kasal tayo sa simbahan. Huwag ka na nga magmaasim dyan. Darating din tayo sa pagpapawalang bisa na kasal natin para makapagpakasal na kami ni Manuel. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kung makapagsalita ka sa akin ngayon ay parang ako pa ang may nagawang malaking kasalanan sa iyo. Hindi ba't dapat ay nagpapakumbaba ka? Dahil ikaw ito nag-iwan sa amin ng anak mo. Tapos ay babalik ka rito na para bang isang tuta lang ang iniwanan mo na napakadaling makuha. May dahilan ako, Luisito, kung bakit ko kayo iniwanan noon. At wala akong pinagsisisihan sa bagay na yon dahil naging maganda ang buhay ko. Naging maganda na pala ang buhay mo. Pero bakit napakatagal bago mo naisipang kunin ang anak mo? Dahil ngayon ko lang napapayag si Manuel. Nakuhanin ko na si Nardo. Saka, mahalaga pa ba? Kung matagal akong nawala, ang mahalaga ay bumalik ako. At handa kong bigyan ng magandang buhay si Nardo na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Nay, sandali. Huwag niyo naman pong sabihan si tatay ng ganun. Isa pa, hindi ko po kayang iwanan si tatay dito lalo na't bulag siya. Kailangan niya po ako dito, Nay. Hindi makapaniwalang tumingin si nanay sa akin. Hinawakan niya ang magkabilaan kong pisngi at diretso niya akong tinignan sa mata. Kung sasama ka sa akin, anak, hindi ka na makakaranas ng paghihirap. Lahat ng bagay na gusto mo ay kaya ko nang ibigay sa iyo. Magiging maganda ang buhay mo sa Maynila kapag sumama ka sa akin. Pero paano naman po si tatay, Nay, kung sasama po ako sa inyo? Sino po mag-aalaga sa kanya? Huwag mo nang intindihin ang tatay mo. Kilala mo siya. Malakas at matatag siya. Isa pa, sa tagal niya ng bulag, ay sigurado ako na sanay na siyang mabuhay nang walang nakikita. Sigurado ako na hindi rin siya pababayaan ng mga kapitbahay niya. Nay, pasensya na po. Pero hindi ko po kayang ipagkatiwala si tatay sa mga kapitbahay o sa ibang tao. Siguro nga po, ay magiging maganda ang buhay ko kapag sumama po ako sa inyo. Pero hindi po ako magiging masaya. At hindi rin po ako matatahimik kasi alam kong mag-isa dito si tatay. Ang ibig mo ba sabihin ay hindi ka sasama sa akin? Ganun na nga, Nay. Pasensya na po talaga. Ano ka ba, Nardo? Mag-isip ka nga mabuti. Gamitin mo ang utak mo. Walang mangyayaring maganda sa'yo dito. Maniwala ka. Di, Nay, sorry po talaga. Pero hindi ko po kayang iwanan si tatay. Ayaw mo ba akong makasama, anak? Galit ka ba sa akin? Kasi iniwanan kita dati. Hindi naman po sa ganun, Nay. Pero iniisip ko rin po si tatay. Sasama lang po ako sa inyo kung kasama ko siya. Narinig mo naman siguro si Nardo, Mirna. Huwag mo na siyang pilitin kung ayaw niya sumama sa'yo. Hindi. Hindi ako aalis dito nang hindi ko kasama si Nardo. Dito lang ako hanggang sa makumbinsi ko siyang sumama sa akin sa Maynila. Ngayon pa lang, Nay, sinasabi ko po sa inyo na buo na po ang desisyon ko na hindi po ako sasama sa inyo. Sa kanay, pasensya na po. Kung kailangan ko munang umalis kasi may trabaho pa po ako. Malapit na po akong malate. Ano? Nagtatrabaho ka? Nakita mo na, Luisito? Pinagtatrabaho mo ang anak ko imbis na nag-aaral siya. Hindi sinagot ni tatay si nanay. Kahit gusto ko pang makasama at makausap si nanay ng matagal ay hindi maaari dahil may trabahong naghihintay sa akin
Umasa na lang ako na kapag balik ko sa bahay mamaya ay naroon pa rin si nanay. Pagdating ko sa pagawaan ng palayok ay agad kong sinimulan ang aking pagtatrabaho. Nagtungo ako malapit sa ilog upang kumuha ng lupa na siyang ginagamit sa pagawaan ng palayok. Malambot at medyo basa kasi ang lupa roon. Maganda ang putik na makukuha sa tabi ng ilog. Hindi madali ang trabaho ko, lalo na kapag tirik na ang araw at mainit ang panahon. Hinuhukay ko ng mabuti ang lupa gamit ang pala at pagkatapos ay inilalagay ko yun sa timba na siyang isinasakay ko naman sa isang kariton. Kapag napuno ko na ang mga timba na nasa kariton, ay saka ko naman yun dinadala sa mismong pagawaan ng palayok. Habang isa-isa kong binababa mula sa kariton ang mga timbang puno ng putik, ay lumapit sa akin si Buknoy. Hoy, ano ba nangyari sa'yo, Nardo? Bakit parang pasan mo yata ang lahat ng problema sa mundo? Kanina ko pa napapansin na parang ang lungkot-lungkot mo eh. Chong, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Alam mo ba, si nanay, bumalik siya. Ano? Totoo ba yan, Chong? O di ba, sabi ko na sa'yo hindi ka maniniwala eh. Pero Chong, totoo ba? Bumalik na si Aling Mirna? Oo, nagulat nga kami ni tatay nang bigla na lang siyang bumulaga sa bahay habang nag-aalmusal kami kanina. Oh, bakit parang hindi ka masaya na bumalik ang nanay mo? Hindi ba? Kapag napag-uusapan natin siya palagi mo sinasabi na sana ay bumalik na siya. Masaya naman ako. Biruin mo, Buknoy. Bata pa lang ako nung iwan niya kami, di ba? Halos araw-araw talaga ako nagdadasal na sana bumalik na siya. Pero ngayon, hindi ko magawang maging masaya. Kasi ang gusto ni nanay ay sumama ako sa kanya sa Maynila. Mayaman na pala siya ngayon, Buknoy. Kasi nakapag-asawa daw siya ng mayaman. Oh, jackpot ka pala, Nardo Mayaman na pala si Aling Mirna bakit ka malungkot? Bumalik ng nanay mo tapos mayaman na pala siya ngayon at isasama ka pa niya sa Maynila, di ba? Dapat maging masaya ka. Di nga. Kasi ako lang ang gusto niyang isama sa Maynila. Si tatay, may iwan siya sa baryo natin. Aba, hindi ko naman pwedeng iwanan si tatay na mag-isa dito, no? At ipagkatiwala na lang siya sa mga kapitbahay namin. Yun lang. Sa bagay, mahirap talagang iwanan si Mang Luisito. Kasi bulag siya. Kahit hindi bulag si tatay, hindi ko pa rin siya kayang iwanan na mag-isa. Alam mo naman, na siya lang ang nakasama ko simula nang umalis si nanay, di ba? Saka, kapag sumama ako kay nanay sa Maynila, sigurado na malulungkot si tatay. At hindi kaya ng konsensya ko na maganda nga ang buhay ko habang ang tatay ko naman ay naghihirap dito sa baryo natin. Kaya yun, sinabi ko kay nanay na hindi ako sasama sa kanya sa Maynila kahit napakarami niyang ipinangakong magagandang bagay sa akin, gaya daw ng pag-aaralin niya ako at titira ako sa isang malaking bahay. Mahirap nga yung sitwasyon mo, Chong. Pero sayang yung magandang buhay na naghihintay sa'yo sa Maynila. Biruin mo, kung sasama ka kay Aling Mirna, paniguradong hindi mo na kailangan magtrabaho. Magbubuhay hari ka na. Hindi ka na hawak ng putik na katulad niyan. Limpak-limpak na salapi na ang hawakan mo, di ba? Maraming ang pera, buhay hari nga. Pero hindi naman masaya. Mas gusto ko pang naghihirap ako. Pero masaya ako at kasama ko si tatay. Kaya nga sinabi ko kay nanay na kung hindi kasama si tatay, hindi ako sasama sa kanya. Ano sabi ng nanay mo? Ayun. Sabi niya hindi raw siya aalis ng bahay hanggat hindi niya ako nakukumbinse na sumama sa kanya. Ang hirap talaga niyan, Nardo. Mamimili ka sa magandang buhay na naghihintay sa'yo at sa tatay mo. Hindi naman mahirap yan para sa akin kasi desidido akong hindi iwanan si tatay. Buo na ang desisyon ko, Chong, na kung hindi isasama ni nanay si tatay sa Maynila,
Dito na lang ako sa baryo natin. Ikaw ang bahala, Chong. Pero yun nga, nakapanghihinayang yung magandang buhay na naghihintay sa'yo sa Maynila. Kung hindi lang sana bulag si Mang Luisito, no? Hindi ka na sana mahihirapang magdesisyon. Mamaya na nga tayo magkwentuhan at baka makita pa tayo ni Bossing. Mapapagalitan na naman tayo nun. O sige, magtrabaho na muna tayo. Nang bumalik si Buknoy sa paggawa ng palayok, ay inasikaso ko na ang ginagawa ko. Pinilit kong ituon ang isip ko sa trabaho para kahit paano ay hindi ko maisip ang mga gumugulo sa utak ko. Pero hindi yun naging epektibo dahil paulit-ulit na tumakbo sa utak ko ang biglaang pagbabalik ni nanay sa buhay namin ni tatay. Nang matapos na ang trabaho namin sa araw na yon, ay dumiretso muna ako sa bayan para bumili ng vitamins ni tatay. Hindi ako nagtagal sa bayan at umuwi na ako sa bahay namin. Pag-uwi ko ay nakita ko si tatay na naghihintay sa labas. Nagmano ako sa kanya. Pagpasok ko sa bahay ay nagulat ako dahil meron doong mga paper bag at mga kahon. Sinalubong ako ni nanay at mahigpit niya akong niyakap ng mabilis habang may malaking ngiti sa labi niya. O anak, bakit naman ginabi na ang uwi mo? Ano bang trabaho mo? Sa pagawaan po ng palayok, Nay. Doon ako nagtatrabaho. Diyos ko, kang bata ka. Bakit naman ganyang trabaho ang ginagawa mo? Eh di palagi kang nadudumihan. Ayos lang naman po yun eh. Ang mahalaga po, marangal po ang trabaho ko at hindi po ako nagnanakaw o gumagawa ng masama. Nako anak, sinasabi ko sa'yo, kung ikaw ay sasama sa akin sa Maynila, hindi mo na kailangan madumihan. Mag-aaral ka lang doon at kapag nakatapos ka na, ay paniguradong may magandang trabaho na naghihintay sa'yo. Oo nga pala, galing din ako sa bayan kanina. Bumili ako ng mga groceries para sa'yo. Meron din akong binili ng mga damit at sapatos. Halika, tingnan mo dali. Dalian mo. Ha? Talaga po, Nay? Oo nga. Tignan mo kung magugustuhan mo. Natuwa ako sa sinabi ni nanay dahil hindi talaga ako bumibili ng bagong damit at sapatos. Kailangan ko kasing unahin ang mga bagay na kailangan talaga namin ni tatay. Pakiramdam ko ay para akong bata ng mga sandaling yon habang isa-isang tinitignan ang mga binili ni nanay para sa akin. O anak, tignan mo itong sapatos na ito. Pwede mo itong ipang-basketball. Pero Nay, hindi naman po ako naglalaro ng basketball eh. Ganun ba? E di gamitin mo na lang kapag may lakad ka. Pero itong t-shirt na ito, sigurado ako magugustuhan mo ito. Ang ganda ng kulay, hindi ba? Nay, nakalimutan niyo po ba na ayoko po ng itim na kulay? Saka parang masyado pong maliit ang damit na binili niyo, Nay. Pati po itong sapatos. Hindi rin po ito sukat ng paa ko eh. Bakit kasi bumili ka ng hindi mo isinasama si Nardo? Ano ba kasing akala mo, Mirna? Na bata pa ni si Nardo kaya maliliit na damit ang binili mo para sa kanya? Matagal kang nawala, kaya hindi mo nakilala ang anak natin. Marami ka nang hindi alam tungkol sa kanya. Tumahimik ka nga dyan, Luisito. Hindi kita kinakausap. At saka, kilala ko pa rin ang anak ko, kahit matagal ko siyang hindi nakasama. Baka nakakalimutan mong sa akin siya nanggaling. Nay, ayos lang po. Tay, ako na pong bahala. Pwede ko pa rin namang isuot ang mga binili ni nanay eh. Pero Nay, nasaan po ang binili nyo para kay tatay? Aba, bakit ko naman bibila ng tatay mo? Ikaw lang ang ipinunta ko rito. Pero alam mo anak, sa Maynila ay mas maraming pamilihan na magaganda at mamahalin ng mga damit doon. Kung sasama ka sa akin, ay mas makakapamili ka roon ng maayos. Hindi mo na kailangang isuot yung mga luma at butas-butas mong mga damit. Sayang naman ang kagwapuhan mo kung ganyan lang ang mga damit mo. Hindi pa rin po na nagbabago ang desisyon ko. Hindi ko po iiwanan si tatay dito.
Magbabago din yung desisyon mo na yan. Basta't hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Hindi na lang ako nagsalita dahil alam ko na kahit na anong sabihin ko ay hindi susuko si nanay. Ramdam ko kasi ang matindi niyang kagustuhan na isama ako sa Maynila. Pero alam ko sa akin sarili na hindi ko talaga iiwanan si tatay. Marami na kaming pagsubok na pinagdaanan ni tatay at walang dahilan para iwanan ko siya, lalo na at bulag siya. Kinabukasan, si nanay ang nagluto ng aming almusal. Mas lalo akong nagutom dahil sa dami ng inihanda niya. Merong pritong itlog, tosino, hotdog at sinangag na kanin. Wow! Nay, ang dami niyo naman pong niluto. Mauubos po ba natin lahat to? Aba, oo naman. Saka kung hindi mauubos, itatabi. Pero alam mo ba anak, sa bahay natin sa Maynila ay mas maraming masasarap na almusal doon. Kakaunti pa nga ito kasi hindi ako pwedeng bumili ng marami. Wala namang refrigerator dito para makapagtabi ako ng mas maraming pagkain. Tay, ang dami po natin pagkain. Si nanay po nagluto. Kumain ka na rin, Luisito. Baka kasi isipin mo na nagdadamot ako sa'yo. May nilagang saging akong nakasalang. Hinihintay ko lang maluto yun at yun ang kakainin ko. Hay nako, hanggang ngayon ay ma-pride ka pa rin. Tay, ito na lang po ang kainin natin. Bihira po tayo makapag-almusal ng ganito kaya sulitin na po natin habang nandito po si nanay. Nilagyan ko ng pagkain ang pinggan ni tatay at nakita ko na napilitan lang siyang kumain. Pero may kasiyahan akong naramdaman ng sandaling yun. Hindi ko na kasi matandaan kung kailan kami huling kumain bilang isang buong pamilya. Kahit hindi nag-uusap ang mga magulang ko habang kumakain kami, ay iniisip ko na lang na walang tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa at ninanamnam ko na lang ng sobra ang oras na magkakasama kaming tatlo. Nakangiti ako nang pumasok ako sa trabaho. Agad na sumalubong sa akin ang kaibigan kong si Buknoy na napansin ko na para bang hindi maganda ang sasabihin sa akin. Napansin ko na rin na hindi pa nagsisimulang magtrabaho ang mga trabahador. Mas lalo akong nagtaka dahil may ilang mga pulis na naroon nakausap ang aming amo. Chong, ano nangyari dito? Bakit may mga pulis? Chong, hindi maganda. May natagpuan kaninang bangkay dito. Si Mang Kulas at saka yung anak niyang si Ruben. Ano? Totoo, Nardo. Inalis na kagad yung bangkay nila kasi sobrang butal ng pagkakapatay sa kanila eh. Mabuti na lang at hindi mo nakita dahil baka masuka ka pa. Teka, papanong sobrang brutal? Ano ba talaga nangyari? Chong, wakwak yung tiyan nila tapos wala nang lamang loob. Para silang kinatay na baboy. Wala pang suspek ang mga pulis eh kasi wala namang kaaway si Mang Kulas at Ruben, di ba? Anak ng tutsang naman, oo. Napakabait pa naman nilang dalawa. Sino naman kayang walang puso na gagawa nun sa kanila? Diyos ko, sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa at sana mapanagot ang kung sino mang pumatay sa kanila. Hindi ko man personal na nakita ang bangkay ni Mang Kulas at Ruben, ay sapat na ang paglalarawan ni Buknoy para kilabutan ako ng gusto. Nang nakaalis na ang mga pulis, ay sinabi sa amin ng amo namin na pwede na kaming magsimulang magtrabaho. Habang kumukuha ako ng lupa sa tabi ng ilog, ay para akong wala sa sarili. Iniisip ko pa rin ang hindi magandang nangyari sa pagawaan ng palayok. Sina Mang Ruben at Kulas kasi ang nakatokang magbantay doon nung nakarang gabi, kaya malinaw na pinatay sila sa mismong pagawaan ng palayok. Nang malakas kong ibinaon ang pala sa lupa, ay natigilan ako dahil may tinamaan yun na isang matigas na bagay. Inisip ko na baka bato yun, kaya hinukay ko yun
para maalis ko ang bato. Ngunit nagkamali ako. Hindi isang bato ang tinamaan ng pala ko, kundi isang kahon na gawa sa kahoy. Halos 2 dangkal lang ang haba ng kahon. Kinuha ko ang kahon at namangha ako sa mga kakaibang simbolo na nakaukit doon. Hanip! Ang ganda naman ng kahon na to. Hindi kaya ginto ang laman nito? Bumilis ang tibok ng puso ko. Naisip ko na kung ginto nga ang laman ng kahon na yon, ay maaari ko yung ibenta at baka sapat na yon para maipa-opera na ang mata ni tatay. Kaya naman, itinago ko sa pagitan ng mga timba ang kahon. Nang dalhin ko yon sa mismong pagawaan ng palayok, ay pasimple kong ipinuslit ang kahon at inilagay sa luma kong bag. Pag uwi ko sa bahay, gaya ng nakasanayan ko, ay naghihintay si tatay sa labas. Matapos kong magmano sa kanya, ay naupo muna ako sa tabi niya. Tay, kumusta po kayo rito? Baka naman po wala kayong ginawa ni nanay kundi mag-away at magtalo, ha? Naku, sinabi mo pa. Sinabihan ba naman ako na kausapin daw kita at ako magkumbinsi sa'yo na sumama sa kanya sa Maynila? Ang sabi ko ay malaki ka na at may kakayahan ka na magdesisyon para sa sarili mo. Pero anak, ayaw mo ba talagang sumama sa nanay mo? Mas magiging maganda ang buhay mo sa Maynila, anak. Makakapag-aral ka at matutupad ang mga pangarap mo na maging isang engineer. Tay, alam ko po na magiging masarap po ang buhay ko sa Maynila. Pero hindi po ako magiging masaya kung hindi ko po kayo kasama, tay. Mas gusto ko pa po na kahit naghihirap tayo, ay magkasama naman po tayo. Kaya ko naman mag-isa rito, anak eh. Mababait naman ang mga kapitbahay natin at paniguradong tutulungan nila ako. Pwede mo rin akong dalaw-dalawin dito kapag may libreng oras ka. Kahit na, tay. Ayoko pong magkalayo tayo. Kaya wala po akong pakialam kahit magiging mas maayos po ang buhay ko sa Maynila. Ay tay, nasan po pala si nanay? Parang wala po siya. Umalis po ba? Ang alam ko ay nasa bayan siya. Yung kasi ang paalam niya sa akin kanina eh. Malamang ay bibili na naman yun ng kung ano-anong bagay na ipangsusuhol niya sa'yo. Kanina pa nga siya wala eh. Tanghali pa nung umalis siya rito eh. Hindi po kaya bumalik na siya ng Maynila? Sana nga, para wala nang maingay dito sa bahay. Hindi ko nga siya nakikita pero naririnig ko naman ang bunganga niya. Parang Armalite. Nakakalungkot na napakalaki na ng pinagbago ng nanay mo, Nardo. Alam ko na mataas ang pangarap niya, pero hindi ko akalain na babaguhin ng pag-angat niya sa buhay kung sino siya noon. Masyado na siyang mapagmataas ngayon, anak. Kung maliitin niya ako para bang hindi niya ako minahal noon at parang ako pa ang may nagawang pagkakamali sa kanya. Yan nga rin po napansin ko kay nanay eh. Ganun nga po siguro kapag marami na pong pera. Nakakalimutan na kung saan siya nanggaling. Tay, maiba ako. Alam niyo na po ba na patay na po sila Mang Kulas at Ruben? Hindi ba sila yung mag-amang katrabaho mo sa palayukan? Oh, ano ba nangyari sa kanila? Pinatay po sila sa pagawaan ng palayok. Ang sabi po ni Buknoy ay sobrang butal daw po ang pagkakapatay sa kanila. Wakwak daw po ang tiyan at wala na pong lamang loob. Hindi po kaya nandito na sa baryo natin yung sindikato na pinag-uusapan dati sa bayan? Yung po bang sinasabi nila na nangunguha daw ng laman loob ng mga tao tapos binibenta? Alam mo, anak, sa tingin ko, hindi tao ang pumatay sa kanila. Base sa sinabi mo sa akin, malaki ang posibilidad na mga aswang responsable sa pagpatay kina Kulas at Ruben. Pero tay, hindi po ba matagal na pong walang aswang dito? Bago po kayo mabulag, napatay niyo na po yung pinuno nila. At simula nun, wala na pong aswang sumalakay dito. Oo nga, pero hindi lang naman iisang grupo ng mga aswang ang pwedeng manggulo sa atin. Marami sila, anak. Maaari ring ang mga aswang na pumatay kina Kulas ay ang mga alagad ng pinuno ng aswang na pinatay ko dati.
pwedeng naghintay sila ng napakahabang panahon para ipaghiganti ang pinuno nila. Diyos ko, nakakatakot naman po kung may aswang na naman dito sa atin. Lalo na po ngayon na hindi nyo na po kayang makipaglaban. Kaya nga kailangan mo maging maingat simula ngayon, lalo na't wala tayong alam sa kung sino o ano ang pumatay kina Kulas at sa anak niya. Tama po kayo, Tay. Nag-aalala po tuloy ako kay nanay eh. Baka kasi gabihin siya sa bayan eh. Kung may aswang na naman kasi dito sa atin, Tay, paniguradong delikado kapag gumabi na. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Hindi pa rin niya matanggap na ayaw mo sumama sa kanya sa Maynila. Pero anak, maraming salamat ha. Dahil mas pinili mong manatili rito kasama ako. Kahit pa magiging maayos ang buhay mo kung sasama ka sa nanay mo. Tay, hindi niyo po kailangan magpasalamat sa akin. Kasi ginagawa ko lang po ang sa tingin ko ay tama. At naniniwala po ako na tama na wag ko kayong iwanan. Ang dami na po natin pinagdaan ng hirap at problema na magkasama po natin nalagpasan. Kaya wala pong dahilan para iwanan ko kayo dito. Matamis na ngumiti si tatay habang pinipigilan niya ang pagpatak ng kanyang luha. Nang sandaling yon ay naalala ko ang kahon na nahukay ko sa putikan. Naisip ko na buksan na yon para malaman ko kung tama ba ang hinala ko na ginto ang laman noon. Ay, Tay, sandali. Pupunta lang po pala ako sa banyo. Maglilinis lang po ako ng katawan at puro putik po ako eh. O sige. Bilisan mo at maghahain na rin ako. Huwag na natin hintayin ang nanay mo at panigurado na kung nasaan man siya ay kakain na yon. Nagmamadali akong nagpunta sa banyo na nasa likod ng aming bahay. Nakasukbit sa likod ko ang aking bag. Pagpasok sa banyo ay isinarado ko ang pinto at naupo ako sa toilet bowl. Kinuha ko sa bag ang kahon na balot pa rin ng lupa. Tinignan ko muna kung meron ba yung kandado pero wala naman akong nakita. Nang sinubukan ko yung buksan ay hindi ko mabuksan. Anak ng, paano mabuksan ang kahon na to? Mukhang papahirapan mo pa ako ha. Pinagmasdan ko ng mabuti ang kahon at napansin ko na meron yung napakaliit na puwang sa paligid nun. Naisip ko na kailangan ko ng kutsilyo para ipasok sa puwang na yon upang mabuksan ko na. Lumabas ako ng banyo at kumuha ako ng kutsilyo sa kusina. Mabuti na lang at hindi nag-usisa si tatay kahit alam ko na naramdaman niya ang presensya ko. Bumalik ako sa banyo upang gamitin ang kutsilyo sa pagbukas sa kahon. Pilit kong ipinasok ang dulo ng kutsilyo sa napakaliit na puwang upang maiangat ko ang takip ng kahon. Anak ng, bakit ba ang hirap mo pa rin buksan? Siguro, ginto nga talaga ang laman mo kasi napakahirap mong buksan eh. Kahit parang imposibleng mabuksan ang kahon, ay hindi pa rin ako sumuko. Pinilit ko pa rin yung buksan gamit ang kutsilyo dahil naniniwala ako na ginto nga ang nasa loob nun. Masyado kong nanggigil at nilagyan ko na ng matinding puwersa ang ginagawa kong pagbubukas sa kahon. Hanggang sa dumulas sa kamay ko ang kutsilyo. Sa hindi sinasadyang pangyayari ay nahiwa lang maliit ang daliri ko. Agad yung dumugo at napunta sa kahon ang ilang patak ng aking dugo. Inilagay ko muna ang kahon sa aking hita at sinipsip ko ang dumudugo kong daliri. Natigilan ako nang narinig ko na tumunog ang kahon. Nakita ko na bahagyang nakaangat na ang takip nun. Labis akong nagtaka dahil kusa nang nabuksan ang kahon. Hala, anong ginawa ko? Bakit bigla ka nalang bumukas? Hanggang sa nakita ko ang ilang patak ng dugo ko na nasa ibabaw ng kahon. Unti-unti yung nawala na para bang sinipsip yun ng kahon. Hindi ako makapaniwala sa nasaksiyan ko. Doon ko naisip na maaaring kaya nabuksan ang kahon
ay dahil sa aking dugo. Baka kailangang patakan yun ng dugo ng tao dahil yun ang nagsisilbing susi ng kahon na yun. Mukhang kakaiba ang kahon na to ha. Sana naman talagang ginto ang laman mo para hindi sayang ang pagkakasugat ko dahil sa'yo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko bago ko marahang iniangat ang takip ng kahon. Napakunot noo ako dahil meron dong isang kulay itim na tela. May nakabalot na kung anong bagay sa tela na yon. Kinuha ko ang bagay na nakabalot sa itim na tela at nang alisin ko ang tela ay isang kakaibang patalim ang nakita ko. Makaluma ang disenyo ng patalim. Sa tansya ko ay mahigit 1 dangkal ang haba nun. Kumikislap yun at kahit gatuldok na kalawang ay wala. Maging ang hawakan nun ay kakaiba rin. May 3 patusok sa dulo ang hawakan. Sa pagkakatanda ko, balaraw ang tawag sa ganitong patalim. Napag-aralan namin ito nung high school eh. Kung ganun, matanda na ang patalim na to. Nako, pwede ko kaya tong ibenta? Nardo! Nardo anak, nasa ka na ba? Halika na at kakain na tayo. Ang tagal mo naman dyan. Opo tay. Sandali lang po, nariyan na. Nagmamadali kong binalot sa itim na tela ang balaraw at ibinalik ko yon sa kahon. Lumabas ako ng banyo at pinuntahan ko si tatay sa kusina. Nakahain na ron ang aming hapunan. Bumalik ka ba sa banyo? Naramdaman kita kanina rito na pumasok eh. Opo tay. Bigla po kasing sumakit ang tiyan ko eh. O ano, masakit pa ba ang tiyan mo? Ang mabuti pa igawa kita na sa labat. Mainam din yon kapag masakit ang tiyan. Ay, wag na po tay. Okay na po ang tiyan ko. Kailangan ko lang po talagang ilabas ang dapat kong ilabas. Sigurado ka ba? Opo. Hindi na po talaga masakit ang tiyan ko tay. Si nanay po kaya, bakit wala pa rin siya hanggang ngayon? Ewan ko ba rin sa nanay mo? Baka naman talagang bumalik na sa Maynila. Huwag mo munang isipin ang nanay mo at kumain na muna tayo. Nagsimula na kaming kumain ni tatay. Pero hindi nawala ang pag-aalala ko para kay nanay. Kinabahan ako dahil sa posibilidad na may aswang na naman sa aming baryo. Kung hindi kasi siya bumalik sa Maynila at talagang gagabihin siya sa kanyang pag-uwi sa bahay namin, ay maaaring mapahamak siya. 10:00 na ng gabi pero hindi pa rin umuuwi si nanay. Nang sandaling yun ay mas lalong tumindi na ang kaba ko. Panay ang lakad ko at hindi ako mapakali sa iisang pwesto. Habang si tatay naman ay nakahiga na, pero alam ko nagising pa rin. Kahit hindi siya nagsasalita, alam ko na nag-aalala din siya para kay nanay. Kahit hindi kita nakikita anak, ay alam kong kanina ka palakad ng lakad dyan. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo na yan, Nardo? Tay, kinakabahan po kasi talaga ako eh. Hanggang ngayon di pa rin po umuuwi si nanay. Parang imposible po na bumalik siya ng Maynila kasi nandito pang maleta niya eh. Ano po kaya tay kung abangan ko na po si nanay sa bukana nitong baryo natin? Para kapag dumating po siya ay may makakasama siya sa paglalakad hanggang dito po sa bahay. O sige, mabuti pa nga at ganyan ang gawin mo. Gusto ba samahan pa kita? Huwag na po tay, dito na lang po kayo. Basta't mag-iingat ka anak ka. Magdala ka pa rin ang magagamit mo para ipagtanggol ang sarili mo kung sakali. Di natin alam kung totoo ngang may aswang na naman dito. Mas maganda na sigurado tayo. Nagpunta ako sa kusina para kunin ang itak, pero bigla kong naalala yung balaraw na nasa loob ng kahon. Imbis na itak ang kunin ko, ay ang balaraw ang kinuha ko. Nang hawakan ko yon, ay may kakaibang init akong naramdaman sa aking katawan. Para bang may kung anong enerhiya ang dumaloy sa bawat ugat ko. Matapos kong magpaalam kay tatay, ay lumabas na ako
Malalaki ang mga hakbang ko. Hindi nagtagal ay nakarating na ako sa bukana ng aming baryo. Pumwesto ako sa tabi ng puno na nasa gilid ng daan. Matyaga akong naghintay doon at umasa ako na anumang sandali ay makikita ko na si Nanay. Nasaan ka na ba kasi, Nay? Bakit hanggang ngayon wala ka pa? Sana naman, ligtas ka at walang masamang nangyari sa'yo. Maya-maya pa, isang tao ang nakita kong naglalakad palapit sa akin. May bitbit siya na hindi ko alam kung ano. Tumalo ng puso ko nang mapagtanto ko na si Nanay yun. Patakbo ko siyang sinalubong. Pawis na pawis siya at halata ang labis na pagod sa kanyang muka. Ay nako, salamat sa Diyos at nandito ka, Nardo. Pwede bang ikaw na magdala nitong mga binili ko sa bayan? Ang bigat-bigat na mga ito. Ang sakit na ng mga braso ko. Nay, bakit ngayon lang po kayo umuwi? At bakit naglalakad po kayo? Ay, nanood kasi ako ng sine sa bayan. Tapos bumili ako ng mga regalo ko sa'yo. Kaya ginabi na ako. Ang hirap palang makasakay kapag ganitong oras. Tapos wala ng tricycle na papasok dito. Kaya naglakad na lang ako. Grabe talaga ang pagod ko, anak. Pakiramdam ko mamamatay na ako sa hirap. Akin na nga po yung mga dala nyo, Nay. Isinuksok ko sa gilid ng aking shorts ang balaraw at kinuha ko kay Nanay ang mga dala niya. Hanggang sa naglakad na kami pauwi sa bahay. Naku, Nay, mabuti na lang po't ligtas kayo. Akala ko kasi kung ano na po nangyari sa inyo eh. Ang sabi kasi ni Tatay, kaninang tanghali pa po kayo umalis sa bahay. Bakit parang iniisip mo na may mangyayaring masama sa akin? May hinala po kasi kami ni Tatay na may aswang na naman dito sa atin. May 2 tao po kasi na pinatay doon sa pinagtatrabahuan kong pagawaan ng palayok. Tapos yung paraan po ng pagpatay sa kanila ay parang aswang pong may gawa. Diyos ko, hindi pa pala tapos ang pagsalakay ng mga aswang dito. Kaya nga dapat ay sumama ka na sa akin, anak. Ligtas ka ron sa Maynila. Wala rong mga aswang-aswang, hindi gaya rito. Talagang nakakatakot manirahan dito, anak. Nay, mas lalo nga po kung dapat na hindi umalis dito eh. Kung may aswang nga po rito, ay mas kailangan ako ni Tatay. Ay nako, bakit iniisip mo pa ang tatay mo? Hindi ba manunugis siya? Noon nga ay napakarami niyang pinatay na mga aswang. Kaya sigurado ako na kaya niya ang sarili niya. Ang dapat na iniisip mo ay ang sarili mong kaligtasan, anak. Alam ko po na nag-aalala po kayo sa akin, Nay. Pero hindi ko po talaga kayang pabayaan si Tatay. Saka hindi na po siya gaya nung dati. Bulag na po siya ngayon. At hindi na po niya kayang makipaglaban sa mga aswang. Kaya nga po natatakot ako para sa baryo natin kasi wala nang pwedeng makipaglaban sa mga aswang. Hindi po ba? Si Tatay lang naman po ang nag-iisang manunugis dito sa atin. Ay nako, ewan ko sa'yo, Nardo. Pakiramdam ko tuloy mas mahal mo ang tatay mo kaysa sa akin. Nakakapagtampo ka na, ha? Parang hindi mo naman ako namimiss. Mas pinili kong wag nang sagutin ang sinabing yon ng nanay ko. Malimang pakinggan para sa iba, pero talagang mas mahal ko si Tatay kaysa kay Nanay. At hindi yun mahirap ipaliwanag kung bakit. Umalis kasi si Nanay nung mga panahon na mas kailangan namin siya. Umasa kami ni Tatay na sa panahong yon ay sasamahan kami ni Nanay, pero mas pinili niya ang iwanan kami. Pero masaya naman ako sa nangyari sa buhay niya. Masaya ako na nagkaroon ng magandang resulta ang pag-iwan niya sa amin ni Tatay noon. Ilang minuto na lang at nasa bahay na kami nang bigla na lamang tumaas ang balahibo sa aking braso. Kasabay noon ay may kakaiba akong naramdaman na para bang may mga matang nakasunod sa amin. Hanggang sa uminit ng bagya ang balaraw. Napahinto ako sa paglalakad at ibinaba ko muna ang mga dala ko. Nagtaka naman si Nanay nang tumingin siya sa akin. Oh anak, bakit tumigil ka sa paglalakad? Sa bahay ka na magpahinga.
at gusto ko nang makauwi. Nagugutom na ako. Teka na, sandali lang po. Wala po ba kayong nararamdamang kakaiba sa paligid? Meron. Gutom at pagod, yun na nararamdaman ko. Kaya tara na, umuwi na tayo anak. Magsasalita pa sana ako nang isang anino ang biglang sumulpot sa likod ni nanay. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ng maigi kung ano ang anino na yon. Isa yung aswang na may matutulis na mga kuko at ang mga ngipin na kayang pumunit ng laman ng tao. Bago ko pa mabigyan ng babala si nanay, ay nagawa na siyang kagatin ng aswang sa balikat. Malakas na napasigaw si nanay dahil sa labis na sakit. Agad kong hinugot ang balaraw at tumakbo ako para iligtas ang nanay ko. Habang nasa kamay ko ang balaraw, ay tila binigyan ako nun ng kakaibang tapang at lakas. Wala akong kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit ng sandaling yon, pakiramdam ko ay isa kong magiting na mandirigma na matagal nang nakikipaglaban sa mga aswang. Hinila ko si nanay palayo sa aswang at ako ang humarap sa aswang. Sabi ko na kasi sa iyo umalis na tayo rito. Hindi tayo ligtas dito, anak. Matiim kong tinignan sa mga mata ang aswang. Naglalaway siya na parabang gutom na gutom. Sa dami ng pwede mong saktan, diablong buwang ka. Nanay ko pa talaga ang napili mo. Humanda ka sa akin ngayon. Galit na umangil ang aswang. Mabilis siyang sumugod papunta sa akin. Pero sa paningin ko ay napakabagal lang ng kanyang galaw. Para bang slow motion. Kaya nang akmang susunggaban niya na ako, ay naunahan ko siyang saksakin sa mismong dibdib niya. Nang bumaon ang balaraw sa katawan ng aswang, ay nagulat ako nang binalot ng apoy ang katawan niya hanggang sa halos maging abo na siya. Napaatras ako habang nagtataka kung paano yun nangyari. Naguguluhan kong tinignan ang balaraw na hawak ko. Nardo, tara na! Umuwi na tayo! Baka mamaya may ibang aswang pa sa paligid! Bilisan mo na, anak! Hindi na ako nagsalita at kinuha ko na ang mga pinamili ni nanay. Tumakbo na kami hanggang sa nakarating na kami sa bahay. Agad kong isinarado ang pinto. Naabutan namin si tatay na nakaupo sa sahig habang may hawak na rosaryo na hinuha ko na habang wala kami ni nanay ay ipinagdadasal niya kami. Nardo, kasama mo na ba ang nanay mo? Opo tay, pero may sugat po siya sa balikat. May aswang pong umatake sa amin sa labas. Ano ka mo? Pwede bang mamaya na kayo mag-usap na mag-ama? Ako muna ang unahin nyo. Ang sakit-sakit na ng sugat ko. Diyos ko po. Aray, mamamatay na yata ako. Inutusan ako ni tatay na kumuha ng panlinis ng sugat. Kinuha ko na rin ng langis na alam kong gamot sa sugat dahil paniguradong kailangan yun ni tatay. Si tatay ang naglinis ng sugat ni nanay. Kahit wala siyang nakikita, ay nagawa pa rin niya yun. Habang pinapanood ko silang dalawa, ay hindi ko maiwasang mapangiti. Pakiramdam ko kasi ng mga sandaling yun, ay bumalik ako sa aking pagkabata kung saan magkasundo pa ang aking mga magulang. Ganun kasi alagaan ni tatay si nanay dati. Matapos na malagyan ng langis ni tatay ang sugat ni nanay, ay inutusan niya kong lagyan yun ng benda gamit ang pinunit na lumang damit. Ano ba talaga ang nangyari? Totoo bang inatake kayo ng aswang? Oo nga po tay, mabuti na lang po at dala ko po yung balaraw. Ano? Anong balaraw? Yung sinaunang patalim po na nakuha ko po sa pagawaan ng palayok. Nahukay ko po yun tapos nakalagay pa nga siya sa kahon eh. Nagtataka nga po ako kasi nang saksakin ko po yung aswang gamit ang balaraw, ay bigla pong nilamon ng apoy yung aswang. Pwede ba? Ayoko nang pinag-uusapan yung mga aswang-aswang na yan. Nardo,
Kailangan mo na talaga sumama sa akin sa Maynila sa ayaw at sa gusto mo. Hindi na tayo ligtas dito. Bilang nanay mo, ako ang magdidesisyon para sa'yo. Pero Nay, hindi ko po pwedeng iwanan si tatay dito na mag-isa. Ay nako, wala akong pakialam. Basta ako ang susundin mo. Aalis tayo rito bukas ng umaga. Kaya mag-empake ka na. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi ko sinagot ang sinabing yun ni nanay. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako aalis sa baryo namin, lalo na't nalaman ko na may aswang na naman doon. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ko ay nakita ko si nanay na nakabihis ng maayos. Nasa tabi ng pinto ang maleta niya at halatang naghihintay siya na magising ako. Si tatay naman ay nakaupo sa labas. Mabuti naman at gising ka na, Nardo. Sige na, mag-empake ka na at pagkatapos ay maligo ka. Aalis na tayo rito ngayon. Nay, alam niyo naman po na ayokong iwanan dito si tatay eh. Sasama lang po ako sa inyo kung kasama siya. Hindi nga natin pwedeng isama ang tatay mo kasi magagalit si Manuel. Ikaw lang ang pinayagan niyang isama ko sa bahay natin sa Maynila. Pues, hindi po ako sasama sa inyo, Nay. Kayo na lang po ang umalis. Kung natatakot po kayo sa aswang. Total, sanay naman na po ako na iniiwan niyo kami ni tatay kapag hindi magandang sitwasyon dito. Anong sinabi mo? Eh di lumabas din ang totoo. Galit ka sa akin. Hindi mo pa rin nakakalimutan ang ginawa kong pag-iwan sa inyo noon. Ano po bang dapat kong maramdaman, Nay? Dapat po ba ako matuwa kasi iniwanan niyo kami dati? Wala na po ba akong karapatan na magalit o magtampo sa inyo dahil kayo ang nanay ko? Nay, sana maintindihan niyo na kami ni tatay ang mas matagal na magkasama at hindi ko siya kayang iwanan ng basta-basta na lang. Lalo na't bulag na siya. Hindi po ba kayo naaawa sa kanya, Nay? Paano po kaya kung kayo nasa kalagayan niya ngayon? Sige nga, isipin niyo na bulag kayo tapos iiwan namin kayo ni tatay na mag-isa. Ano pong mararamdaman niyo? Nay, tao po si tatay. Kahit nga po hayop eh. Kapag iniwanan niyo na mag-isa ay nalulungkot. Tao pa kaya? Hindi niyo po ba naisip na ano po ang naramdaman namin lalo na ni tatay nang umalis kayo? At nagkaroon pa kayo ng bagong asawa? Tila tinamaan si nanay sa mga sinabi ko dahil hindi kagad siya nakapagsalita. Unti-unting namuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na yung naglandas sa magkabilaan niyang pisngi. Noong umalis ako rito, ang plano ko ay magtrabaho lang sana sa Maynila. Wala akong balak na mag-asawa ng iba. Pero yun nga, nakilala ko si Manuel at nahulog ang loob ko sa kanya. Nakita ko sa kanya mga bagay na hindi kayang ibigay ng tatay mo. Ang totoo niyan, noon pa sinasabi ni Manuel na kunin na kita. Pero wala akong lakas ng loob na gawin yon dahil nahihiya ako sa inyo. Hindi ko kayang magpakita sa inyo matapos ng ginawa kong pag-alis dito. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik dito. Alam kong mali ang ginawa ko. Mali na iniwanan ko kayo habang naghihirap kayo rito. Pero maniwala ka, anak. Umalis ako para mabigyan kayo ng magandang buhay. Kaya lang, hindi ko hawak ang aking kapalaran at hindi ko rin alam na darating si Manuel sa buhay ko. Kaya sana, mapatawad mo ko, anak. Sana, mapatawad niyo ko ng tatay mo. Lumapit ako kay nanay at mahigpit ko siyang niyakap. Nay, matagal ka na po naming napatawad ni tatay. Tanggap na po namin na meron ka ng ibang pamilya at kahit kailan, hindi na tayo mabubuo. Kaya sana, Nay, pagbigyan mo ang kaisa-isa kong gusto at yun ay ang manatiling kasama si tatay. Nasaktan po siya ng sobra nung nawala kayo. At mas lalo po siyang masasaktan kapag pati ako ay mawala sa kanya. Kahit ito na lang po ang ganti nyo sa nagawa niyong pag-iwan sa amin noon. Hayaan nyo na lang pong
magkasama kami ni tatay. Masakit para sa akin, anak, na ayaw mong sumama sa akin. Pero siguro nga, ay hindi ko magagawang ihiwalay ka sa tatay mo. Kung yan talaga ang gusto mo, ay hindi na kita pipilitin. Pero sana, anak, ay hayaan mo kong maging nanay mo sa paraang alam ko. Hindi ko naman po itinatanggi na kayo po ang nanay ko. Kahit balibaligtarin man po ang mundo, ay hindi na magbabago na kayo po nagdala sa akin ng 9 na buwan sa tiyan nyo. Mali ka. 7 buwan lang kitang dinala kasi premature baby ka, anak. Seryoso po ako, Nay. Seryoso rin ako, anak. Kahit itanong mo pa sa tatay mo. Eh di, 7 buwan na kung 7 buwan. Pero seryoso na. Labag man sa kalooban ko, ay mukhang wala na akong magagawa. Hindi na kita pipilitin na sumama sa akin sa Maynila, anak. Pero tutulungan pa rin kita. Kailangan mo mag-aral dito at sana ay hayaan mo kong bisitahin ka kapag meron akong oras. Yun lang po ba? Wala pong problema. At sana ay wala rin problema yun sa tatay mo. Walang problema sa akin yun, Mirna. Ikaw ang nanay ni Nardo at hindi ko pwedeng alisin sa'yo ang karapatan mo sa kanya bilang ina. Kung ganun po ba aalis na po kayo ngayon? Pwede ko po kayong ihatid sa istasyon ng bus. Hindi mo na ako aalis. Kailangan ko muna makasiguro na ligtas ka bago ako umalis. Ayokong kapag nasa Maynila na ako mag-iisip ako na mag-iisip kung ano na ang nangyayari dito. Aalis lang ako kapag nasiguro ko na wala ng aswang ang nanggugulo rito. Hindi po kaya matagal lang kayo rito, Nay, kasi hindi natin alam kung ilang aswang pa ang sasalakay. Wala akong pakialam, anak. Basta yun ang desisyon ko. Kung yun po ang gusto niyong gawin, wala po akong magagawa. Pero Nay, maraming salamat po. Kasi natanggap niyo po ang desisyon ko. Nang sandaling yon, ay walang pagsidlan ang aking kasiyahan. Hindi ko kasi inasahan na matatanggap ni nanay na hindi ko kayang sumama sa kanya na hindi kasama si tatay. Sa kabila ng hindi magandang nangyari noong nakaraang gabi, ay masaya ako dahil nailabas na namin kung ano ang talagang gusto naming sabihin sa isa't isa. Magaan ang loob ko nang naglakad ako papunta sa aking trabaho, pero agad yung nawala nang pagdating ko sa kabilang baryo ay nakita ko ang mga bangkay na nakahanay sa gilid ng daan. Halos madurog ang puso ko dahil sa paghagulgol ng mahal sa buhay ng mga namatay. Hindi ako makatingin sa kanila dahil alam ko na maging ako ay maiiyak dahil sa bigat ng kanilang emosyon. Nang nakarating ako sa pagawaan ng palayok, ay sinalubong ako ni Buknoy. Grabe, Chong! Aswang pala ang pumatay kinamang pula sa turbin. Nakita mo naman siguro yung mga patay sa daan, di ba? Sinalakay pala ang baryong to kagabi ng mga aswang. Nakita ko nga, Buknoy. Nakakatakot na bumalik na mga aswang matapos ang napakahabang panahon. Kahit nga kami kagabi ni nanay, inatake din ng aswang. Mabuti na lang at sugat lang sa balikat ang nakuha ni nanay. Anak nang, totoo ba yung sinasabi mo? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Pero buti na lang at buhay pa kayo. Paano kayo nakaligtas? Ang sabihin mo, mabuti na lang at isang aswang lang ang umatake sa amin. At dala ko yung balaraw na nakita ko rito sa pagawaan ng palayok. Ano ka mo? Balaraw? Anong balaraw yun? Lumang patalim yun. Ginagamit yun ng mga ninuno natin noong unang panahon. Naukay ko yun nung kumukuha ko ng lupa ilang araw nang nakakaraan. Nakalagay pa nga sa kahon yung balaraw kaya akala ko ginto. Pero alam mo, pakiramdam ko ay may kapangyarihan yung balaraw na yun. Nang saksakin ko kasi yung aswang gamit yung balaraw, bigla na lang siya nasunog. Ilang beses ko nang nakita si tatay na nakipaglaban dun sa mga aswang. Pero wala pa akong nakitang aswang na nagliyab at namatay kapag sinaksak sila ni tatay ng itak. Baka naman, imahinasyon mo lang yun.
Imahinasyon ba yung pati si nanay ay nakitang nasunog yung aswang? Sige nga. Ano ba yan? Parang ang hirap namang paniwalaan yung sinasabi mo, Nardo. Pala raw na nakuha mo sa putikan na kapag isinaksak mo sa mga aswang, ay nasusunog yung aswang? Aba, parang sa pelikula ko lang nakikita yan eh. Kung ayaw mo maniwala sa akin, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, alam ko na nagsasabi ako ng totoo. Diyan ka na nga. Mas mabuti pang magtrabaho na lang ako. Ito naman masyadong matampuin. Hindi ko na pinansin si Buknoy at nagsimula na akong magtrabaho. Pero kahit nagtatrabaho na ako, ay nasa loob pa rin ng utak ko ang tungkol sa Balaraw. Malakas talaga ang hinala ko na may kakaiba sa Balaraw na yon. At yun ang dahilan kung bakit nagawa kong makapatay ng aswang kagabi. Mabilis na lumipas ang mga oras at maaga kaming pinauwi ng aming amo para hindi na kami abuti ng dilim sa daan. Batid niya kasi ang pagsalakay ng mga aswang at yun ang paraan niya para ligtas kaming makauwi sa aming bahay. Pagdating ko sa bahay ay hindi ko napigilan ang mapangiti nang nakita ko si nanay at tatay na magkausap sa labas. Hindi nila ako napansin dahil masyado silang masaya sa kanilang pag-uusap. Hanggang sa nakita ko ni nanay. Kaya wala na akong nagawa kundi ang lumapit sa kanila. Kanina ka pa ba, anak? Opo, aalis nga po sana ulit ako kasi ayokong makaistorbo sa kwentuhan nyo. Ano po bang pinag-uusapan nyo at parang ansesay nyo po? Kinikwento ko kasi sa tatay mo yung mga kapalpakan ko nung bago pa lang ako sa Maynila. Ilang beses kasi ako naligaw doon nung una. Tapos ang daming mga gamit na hindi ko alam kung paano gamitin. Gaya na lamang nung escalator sa mall. Nako, takot na takot ako dati sa escalator kasi hindi ko alam na meron palang hagdan na gumagalaw. Isipin mo yon. Dapat pala, hindi mo na ako nagpakita sa inyo para tuloy-tuloy po ang kwentuhan nyo. Nako, mabuti ka't umuwi ka na bago dumilim. Oo nga pala, magluluto na ako ng ulam natin para sa hapunan. Tumayo na si nanay at pumasok siya sa bahay. Ako naman ang umupo sa tabi ni tatay. Ayos Nakakatuwa pong makita na magkasundo na po kayo ni nanay, tay. Para kasing bata pa yata ako nun nung huling beses ko kayong makitang ganun. Siguro ay maraming napagtanto nanay mo, Nardo. Kaya nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Baka naman po magkagustuhan ulit kayo niyan, ha? Alam niyo na, baka bumalik ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Ay nako, hindi na ako umaasa. At alam kong malabo nang mangyari yan. Kaibigan na lang ang tingin ng nanay mo sa akin. Kayo po ba, tay? Kaibigan na lang din po ba ang turing niyo kay nanay? Siyempre, mahal ko pa ang nanay mo hanggang ngayon. Pero tanggap ko nang hindi na namin maibabalik ang pagiging mag-asawa namin dalawa. Ang importante ay maging magulang kami sa iyo. Sa bagay, mas maganda po ang ganyan kaysa palagi po kayo nagtatalo. Tama ka dyan. Ayoko rin naman na habang kasama natin ang nanay mo araw-araw kami nag-aaway at hindi nagkikibuan. Mas mabuti nang maging magkaibigan kami kaysa magkaaway, hindi ba? Sandali akong tumahimik hanggang sa naalala ko ang hindi magandang nangyari sa kabilang baryo. Ay, naalala ko. Tay, kagabi pala, umatake na naman ng mga aswang sa kabilang baryo at marami-rami po ang pinatay nila doon. Kaya hindi po malabong mangyari na sa mga susunod na gabi ay dito naman sila manggugulo sa atin. Nakakatakot naman yung sinabi mo. Sana naman ay merong gawing hakbang sina Kapitan para maging ligtas sa mga tao dito. Sana nga po Pero hindi po natin pwedeng iasa na lang ang lahat kina Kapitan. Kailangan din po natin gumawa ng paraan para masiguro po ang kaligtasan natin. Sayang po, no? Dapat pala sinanay niyo ako nun para maging manunugis. Di sana, merong susunod sa yapak niyo. Sa totoo lang,
Ay naisip ko na yan noon. Naisip ko na dapat merong magmamana ng kakayahan ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya lang, naisip ko rin kung gaano kahirap ang maging isang manunugis. Kailangan mong isugal ang buhay mo para sa buhay ng mas nakararami. Hindi ka rin pwedeng tumigil sa pakikipaglaban hanggat merong aswang dahil ang pagiging manunugis ay isang panghabang buhay na responsibilidad. Dahil marami ang umaasa sa iyo. Kung hindi nga lang ako nabulag, aba, siguradong hanggang ngayon ay nakikipaglaban pa rin ako sa mga aswang. At sigurado rin po ako na hindi matatakot ang mga tao sa mga aswang kasi alam nila na meron silang tagapagtanggol. Pero bakit nga po hindi niyo ako sinanay na maging manunugis, Tay? Gaya na sinabi ko kanina, anak, mahirap ang maging manunugis. Ayokong maranasan mo ang hirap na naranasan ko noon. Ang gusto ko ay mabuhay ka ng normal na walang iniisip na mabigat na tungkulin para sa baryo natin. Nakuha ko naman ang punto ni Tatay, pero hindi ko naiwasang matakot para sa aming baryo dahil sa pagkakataon na yon ay wala nang kagaya ni Tatay na may sapat na kaalaman at kakayahan para labanan ang mga aswang. Pagsapit ng oras ng aming pagtulog ay nahiga na ako. Nang dahil sa labis na pagod ko sa maghapong pagtatrabaho ay mabilis akong nakatulog. Hindi ko akalain na sa gabing yun pala ay dadalawin ako ng isang kakaibang panaginip. Sa panaginip ko ay naroon ako sa lugar kung saan ko nahukay ang balaraw. Hawak ko ang balaraw at isang lalaking may matipunong katawan ang nasa aking harapan. Tanging bahag lamang ang suot niya at pakiramdam ko ay bumalik ako sa panahon bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ikinagagalak kitang makilala at makita, Nardo. Teka, alam niyo ang pangalan ko? Paano niyo po ako nakilala? Sino kayo? Ang aking pangalan ay Dato Amakil. Ako ang espiritu na nakapaloob sa balaraw na iyong tanan. Ako ang dating nagmamay-ari ng balaraw na yan, Nardo. Ginamit ko yan sa pakikipaglaban sa mga aswang nung ako ay nabubuhay pa. Sabi ko na nga ba't luman-luma na ang balaraw na to eh. Napakaswerte ko kasi ako nakakita nito. Sadyang nakatakdang ikaw ang makakita ng balaraw, Nardo. Bago ka pa isinilang, ay nakaguhit na sa iyong palad na ikaw ang susunod na magmamay-ari niyan. Pero bakit po ako? Anong dahilan? At kailangan kong mahanap ang balaraw. Dahil ang dugo ko ang dumadaloy sa iyong ugat. Ako ang iyong ninuno. Kaya naging manunugis ang iyong ama ay dahil nasa dugo natin noon pa man ang pakikipaglaban sa mga nilalang na mula sa kadiliman. Kaya ikaw ang aking napili na magmamay-ari ng aking balaraw para ikaw naman ang kikilalaning magiging magiting na manunugis ng iyong henerasyon. Pero wala po akong kasanayan sa pakikipaglaban sa mga aswang eh. Tandaan mo na nasa dugo mo ang pagiging manunugis at mandirigma. Huwag mong pagdudahan ng iyong sarili at huwag ka ring mabahala dahil sa tuwing hawak mo ang balaraw at kailangan mo makipaglaban sa mga aswang ay mapapasa iyo ang aking kakayahan. Iligtas mo ang inyong bari sa paparating na pagsalakay ng mga aswang. Ipakita mo sa mga tao na kaya mo ring ipagtanggol ang mga tao gaya ng ginawa ng iyong mga ninuno. Nang sandaling yon ay bigla akong nagising. Tagaktak ang pawis sa aking muka at habol ko ang aking paghinga na parabang tumakbo ako ng ilang milya. Napahawak ako sa dibdib at nagulat ako nang makita kong hawak ang aking balaraw. Teka, paano napunta to rito?
Nakatago to sa damit ko ah. Naramdaman ko ang bahagyang pag-init ng balaraw sa aking kamay. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ng panaginip ko o wag ko yung bigyan ng pansin dahil baka wala naman talaga yung ibig sabihin. Kinaumagahan nang nagising ako ay si tatay lang ang nakita ko. Ang sabi niya ay lumabas sandali si nanay upang magtungo sa talipapa. Bumili si nanay ng pang-almusal namin at pang-ulam nila ni tatay para mamayang tanghali. Tumabi ako kay tatay sa pagkakaupo niya sa labas. Hawak ko ang balaraw. Tay, meron po pala akong itatanong sa inyo. Meron po ba kayong kilala na Dato Amakil? Paano mo nalaman ang pangalan na yan, anak? Pwede po bang bago ko po kayo sagutin, tay, ay sagutin niyo po muna ang tanong ko? Oo, kilala ko si Dato Amakil. Ayon sa lolo ko, ay siyang ninuno natin. Nabuhay siya nung panahon bago pa dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas. Nung nabubuhay pa siya, ay kilala siya bilang isang magiting na mandirigmang nakikipaglaban sa mga aswang. Kaya nasa dugo na talaga natin ang pagiging manunugis, anak. Ngayon, ang tanong ko naman ang sagutin mo. Paano mo nalaman ang pangalan ni Dato Amakil? Sa pagkakatanda ko, ay hindi ko siya naikwento sa'yo. Tay, hindi ko po alam kung maniniwala po kayo sa akin. Pero kagabi po, napanaginipan ko po si Dato Amakil. Nagpakita at kinausap po niya ako sa panaginip ko. Ang sabi po niya ay kailangan kong labanan ng mga aswang na sasalakay dito sa baryo natin gamit ang balaraw na nakita ko noon sa pagawaan ng palayok. Yung ba yung balaraw na ginamit mo nung inatake kayo ng nanay mo ng aswang? Opo tay, yun nga po. Pwede ko bang mahawakan ng balaraw na sinasabi mo, anak? Opo, ang totoo po niyan eh. Hawak ko po ngayon ng balaraw. Ibinigay ko kay tatay ang balaraw. Kinapa niya ang bawat detalye nun, lalo na ang mga simbolong nakaukit sa talim nun. Ang sabi po sa akin ni Dato Amakil, kapag hawak ko po ang balaraw na yan at makikipaglaban ako sa mga aswang, ay tataglayin ko po ang kakayahan na meron siya. Kahit hindi ko nakikita ang mga simbolo sa balaraw na ito, ay sigurado ko na ito ay isang sinaunang sandata. Sa palagay ko, ay hindi isang aksidente na natagpuan mo ito, anak. Nakatakda talaga na ikaw ang magbay-ari nito, anak. Yan din po sinabi sa akin ni Dato Amakil, tay, doon po sa panaginip ko. Ganyan na ganyan po. Sa totoo lang ay hindi ko ito inaasahan, Nardo. Hindi ko akalain na makalipas ang napakahabang panahon ay makikita mo pa ang sandata ni Dato Amakil. Wala kasi sa pamilya natin ang nakakaalam kung anong sandata ang ginamit niya noon. Pero naniniwala ko na hindi nagkamali si Dato Amakil sa pagpili sa iyo. Kaya maniwala ka sa kanya, anak. Labanan mo mga aswang na sasalakay sa baryo natin. Ngayon pa lang ay ipinagmamalaki na kita. Pero tay, hindi ko po alam kung kaya ko ba talagang makipaglaban eh. Nagawa mo na. Naipagtanggol mo ng nanay mo sa isang aswang gamit ang balaraw at naniniwala ko na magagawa mong ipagtanggol ang lahat ng tao dito kahit gaano pa karaming aswang ang makaharap mo. Hindi ko na nagawang sagutin ang sinabi ni tatay dahil dumating na si nanay na may bitbit na bayong na puno ng mga pinamili niya. Agad ko siyang sinalubong upang kunin ang dala niyang bayong. Naupo si nanay sa tabi ni tatay. Ay Diyos ko, nakakapagod. Ang aga pa lang pero napakainit na. Ang sabi ko naman kasi sa iyo ay sasamahan na kita para may tagabitbit ka. Ayaw mo naman. Hayaan mo na. Maganda na rin siguro ito para meron akong exercise kahit papano. Oh, ano ba yung hawak mo? Bakit parang kakaiba ang itsura ng patalim na yan? Kinuha ko kay tatay ang balaraw at bago pa siya makasagot sa tanong ni nanay, ay inunahan ko na siya. Wala po to, nay. Gamit ko po to sa pagawaan po ng palayok. Gumagamit ka ng patalim doon? Hindi ba ang trabaho mo eh?
Kumukuha ka ng lupa na siyang ginagawang palayok. Pang ano po ito, Nay? Pambungkal po ng lupa, tama. Pambungkal ko po ito ng lupa, Nay. Ganun ba? O siya, magluluto na muna ako ng almusal natin. Bibilisan ko na lang at papasok ka pa sa trabaho, Nardo. Pumasok na si Nanay sa bahay. Nadala ang bayong. Bumalik ako sa pagkakaupo sa tabi ni Tatay. Bakit hindi mo sinabi sa nanay mo ang totoo tungkol sa balaraw na yan? Parang hindi niyo naman po kilala si Nanay. Paniguradong mag-aalala lang yun. At malamang ay sasabihin niya na wag akong makikipaglaban sa mga aswang. Sa bagay, tama ka, anak. Naalala ko tuloy nung ipinaalam ko sa kanya na gusto kitang sanayin na maging isang manunugis. Aba, galit na galit sa akin at ang sabi niya, ayaw niya raw na lumaki kang nakikipaglaban sa mga aswang. Isa rin ang nanay mo sa dahilan kung bakit nagdesisyon akong huwag kang sanayin. Pero kahit hindi niyo po ako sinanay, ay nakatakda po pala talaga na maging isa akong manunugis, Tay. Nakita niyo naman po na mismong ang kapalaran na ang gumawa ng paraan para maging kagaya niyo ko. Pero isang malaking karangalan po sa akin na susunod ako sa yapak niyo, Tay. Tinapik ni Tatay ang balikat ko at kahit wala na siyang sinabi, ay ramdam ko ang nag-uumapaw na suporta niya sa akin. May takot man akong nararamdaman ng mga sandaling yon sa maaaring mangyari sa pakikipaglaban ko sa mga aswang, ay buong puso akong nagtiwala sa kapangyarihan ng balaraw at sa aking sarili. Simula noon ay naging mababaw na ang tulog ko tuwing gabi. May pagkakataon din na hanggang madaling araw ay gising ako. Ginawa ko yun upang malaman ko kagad kung sakaling may mga aswang na sasalakay sa baryo namin. Kumalat na rin ang bali-balita ng pagsalakay ng mga aswang sa iba't ibang baryo, kaya mas lalong lumakas ang kutob ko na anumang sandali ay baryo na namin ang susunod na atakihin ng mga aswang. Hindi ako naging kampante at kapag wala si Nanay sa bahay o kaya naman ay meron akong pagkakataon sa pagawaan ng palayok, ay nagsasanay ako ng mag-isa sa paggamit ng balaraw sa pakikipaglaban. Inaalala at ginagaya ko ang mga galaw ni Tatay noon, ngunit napansin kong kusang gumagalaw ang aking katawan na para bang merong gumagabay sa akin at alam ko na si Dato Amakilyon. Isang gabi, habang tulog na si Nanay at Tatay, ay gising na gising pa rin ako. Pinapakiramdaman ko ang paligid dahil kakaiba ang kaba ko na para bang may hindi magandang mangyayari. Hanggang sa narinig ko ang sigawan ng mga tao sa labas. Nagising na rin si Nanay at Tatay. Anong nangyayari? Bakit ang ingay ng mga tao sa labas? Hindi yun isang simpleng ingay lang. Sigurado ko na may mga aswang na sumasalakay. Nardo, ito na ang tamang oras. Teka, sandali. Anong tamang oras ang sinasabi mo? Ano to, Luisito? Walang sumagot sa tanong ni Nanay. Bumangon ako at kinuha ko ang balaraw. Palabas na sana ako ng bahay namin nang humarang si Nanay sa pintuan. Saan ka pupunta, Nardo? At may dala kang patalim. Nay, kailangan ko po makipaglaban sa mga aswang. Kailangan ko pong tulungan ng mga tao. At kailan ka pa natuto makipaglaban sa mga aswang? Nay, hindi na po mahalaga kung kailan ako natuto. Mamaya na lang po tayo mag-usap. Mas importante po ang gagawin ko ngayon. Hindi. Hindi ako pumapayag na lalabas ka at makipaglaban ka sa mga halimaw na yon. Nakalimutan mo na ba nangyari sa tatay mo? Nabulag siya dahil sa pagpapakabayani niya. Biglang tumayo si Tatay at lumapit siya kay Nanay. Maigpit niyang hinawakan ang mga braso ni Nanay. Luisito, ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako. Sige na, Nardo, lumabas ka na. Ako nang bahala sa nanay mo. Gawin mo ang dapat mong gawin, anak. Nababaliw ka na, Luisito. Gusto ba mapahamak ang anak natin? Magtiwala ka sa kanya. Kaya niya ang ginagawa ko noon at mas mahihigitan pa niya yon. Umalis ka na, Nardo. Sige na.
Opo! Hindi binitiwan ni tatay si nanay. Kahit na anong pagpupumiglas ang ginawa ni nanay, ay wala siyang nagawa. Walang pagdadalawang isip na lumabas na ako ng bahay namin. Patuloy sa pagsigaw at pagtawag si nanay sa akin, pero hindi ko siya pinansin. Nang nasa labas na ako, ay sandali akong natigilan sa tagpo na sumalubong sa akin. Napakaraming aswang ang nasa aming baryo. May ilan na pumapasok sa mga bahay at meron ding inaatake ang mga tao. Mahigpit kong hinawakan ng balaraw at agad kong naramdaman ang kapangyarihan nun. Dato Amakil, gabayan niyo po ako. Tulungan mo akong ipagtanggol ang aming baryo laban sa mga aswang. Hindi na ako nagdalawang isip. Sinugod ko agad ang isang aswang at sinaksak sa likod gamit ang mahiwagang balaraw. Nagliyab ang buong katawan ng aswang na yon na parabang tinamaan siya ng kidlat. Malakas na sumigaw ang aswang habang nagiging abo sa harapan ko. Napahinto ang dalawang aswang at sabay nila akong tinignan. Nagngangalit ang mga ngipin nila. Sige! Mga diablong buwang kayo! Lumapit kayo kung gusto niyo matulad sa kasama niyo! Lapit! Sabay na tumalon ang dalawang aswang papunta sa akin. Iniwasan ko ang isa, habang ang isa naman ay sinaksak ko sa dibdib. Mabilis akong yumuko at ang isang aswang naman ang sinaksak ko sa tiyan. Magkasabay na umapoy ang dalawang aswang. Sa pagkakataon na yon ay nakuha ko na ang atensyon ng iba pang mga aswang. Magkakasabay silang sumugod sa akin. Ang isa ay malakas akong sinipa sa tiyan at napahiga ako sa putikan. Tatayo sana ako, pero pinagtulungan ako ng mga aswang. Kumapit sa buong katawan ko at maging sa muka ang putik. Pero imbis na manghina ay mas lalo akong lumakas. Isang napakalakas na sigaw ang pinakawalan ko at nagpumilit akong tumayo. Hindi ako makapaniwala na sa tuwing may mga aswang na kumakagat sa akin ay hindi bumabaon ang matutulis nilang ngipin sa balat ko. Napagtanto ko ng mga sandaling yun, hindi lang lakas ang ibinibigay sa akin ng balaraw, kundi maging matinding proteksyon mula sa mga aswang. Nang tuluyan na akong nakatayo, ay doon ko na isa-isang pinagsasasaksak ang mga aswang na nakapaligid sa akin gamit ang mahiwagang balaraw. Sunod-sunod silang nagliliyab. Parami ng parami ang mga aswang na umaatake sa akin, pero lahat sila ay sinasaksak ko at nagiging abo. Kahit mag-isa lang ako, ay hindi ako nakakaramdam ng pagod. Mas lalong nagbigay sa akin ng lakas ang mga taong nanonood sa akin, lalo na yung mga nagdadasal para sa akin. Pagkatapos ng ilang minuto na labanan, ay napakarami ng nasusunog na mga aswang ang nasa paligid. Mas kakaunting aswang ang mas piniling tumakas, habang takot na sapitin ang ginawa ko sa mga kasama nila. Hindi nagtagal ay tuluyan ng tumahimik ang buong paligid. Masayang lumapit ang mga tao sa akin para magpasalamat sa aking pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit punong-puno ng putik ang aking katawan, ay may ilan pa ring niyakap ako, hanggang sa sabay-sabay ng sumigaw ang mga tao ng Nardong Putik. Paulit-ulit nila akong tinawag sa ganong pangalan. Bahagya akong natawa dahil alam ko na kaya nila ako tinawag na Nardong Putik ay dahil nakipaglaban ako sa mga kampon ng kadiliman habang balot ng putik ang aking buong katawan. Hanggang maya-maya pa, lumapit na sina nanay at tatay sa akin. Napaaray pa ako nang piningot ni nanay ang tenga ko.
Ay nako! Ikaw talagang bata ka! Hindi ka marunong makinig sa akin. Talagang mas gusto mo pang ipahamak ang sarili mo kaysa nandun ka lang sa loob ng bahay at ligtas ka. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Pambihira ka. Ganyan ka bang pinalaki ng tatay mo? Ha? Manang-mana ka talaga sa kanya. Parehas kayong matigas ang ulo. Aray, Nay. Ang sakit niyo naman pumamingot. Mas nasaktan pa po ako sa inyo kaysa doon sa mga aswang eh. Pero Nay, tignan niyo naman po ang nangyari. Tignan niyo po ang paligid niyo. Napakarami ko pong napatay na aswang. May nakatakas man po, pero kakaunti na lang po. Saka Nay, hindi po ba kayo masaya na nailigtas ko na po ang mga tao dito sa baryo sa mga aswang na yon? Magiging tahimik na po ulit ang baryo na to. Sandaling natigilan si Nanay sa sinabi ko at nang nakita niya ang mga tao na humahanga sa akin ay napangiti na rin siya. Pasensya ka na anak, nabigla lang ako. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Iniisip ko kasi na baka mamaya mapahamak ka at kung anuhin ka ng mga aswang na yon. Ikaw naman kasi, Mirne. Ayaw mo maniwala sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na magtiwala ka lamang kay Nardo. At alam kong kayang-kaya niya ang sarili niya. Kanino pa ba magmamana yan? Di ba? Oo na. Pero hindi niyo naman kasi maaalis sa akin na mag-alala. Kasi nanay ako. Ay Diyos ko. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Paniguradong napagod itong si Nardo sa pakikipaglaban niya sa mga aswang na yan. At kailangan niya muna magpahinga. Tayo na. Umuwi na tayo. O paano, Nardo? Umuwi na raw tayo. Sabi ni Commander. Sige po. Umuwi na po tayo. Gusto ko rin pong magpahinga. Masaya akong naglakad. Kasama sina nanay at tatay. Pauwi sa bahay namin. Hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa kapangyarihan at lakas na ibinigay sa akin ng Balaraw. Sa utak ko ay paulit-ulit akong nagpasalamat kay Dato Amakil dahil sa pagbibigay niya sa akin ng pagkakataon na maging tagapagtanggol ng aming baryo laban sa kampon ng kadiliman na mga aswang. Lumipas ang ilang gabi na wala ng pag-atake ng mga aswang na nangyari. Hindi lang sa baryo namin, kundi sa iba pang baryo. Ang hinala namin ay natakot na ang mga aswang dahil sa akin. Kaya naman, nagdesisyon na si nanay na bumalik sa Maynila dahil sigurado na siya na ligtas na kami ni tatay sa baryo na yon. Inihatid namin ni tatay si nanay sa istasyon ng bus. Bago siya sumakay ng bus, ay kinausap niya muna kami. Anak Nardo, talaga bang ayaw mong sumama sa akin sa Maynila? Nay, napag-usapan na po natin to, di ba? Tinitignan ko lang naman kung magbabago pa ang isip mo. O basta anak ha, mag-iingat kayo dito ng tatay mo. Kapag may oras ako, ay dadalawin ko ulit kayo. Sige Nay, mag-iingat din po kayo. Nay, mahal na mahal po kita. Mahal na mahal din kita, anak ko. Bago pa kami magkaiyakan, ay sumakay na si nanay sa bus. Nang umandar na ang bus, ay sumilip si nanay sa bintana at kumaway siya sa amin ni tatay. Nakangiti akong gumanti ng kaway sa kanya. Nang sandaling yon, ay masasabi ko na wala na akong mahihiling pa sa buong buhay ko. Bukod sa nagtagumpay ako sa laban ko sa mga aswang, ay nagkasundo na rin ang aking mga magulang. At para sa akin, ang bagay na yon ay higit pa sa kahit na anong kayamanan sa mundo. Maraming tao ang humanga sa akin
Dahil sa aking kabayanihan, ang sabi pa nga ng iba ay hindi nila malilimutan ang ginawa kong kabayanihan at pagtatanggol sa kanila laban sa mga aswang. Nagsimula na rin akong magsanay sa pakikipaglaban sa tulong ng aking ama. Paminsan-minsan, dumadalaw si nanay sa amin at isang araw ay dinala niya kami ni tatay sa Maynila para doon ay mamasyal. Nang dahil sa mga nangyari, ay natutunan ko na ang tunay na kabayanihan ay hindi lang nasusukat sa tapang, kundi sa pagharap sa isang bagay na kinatatakutan ko para sa kapakanan ng mas nakakarami. At nangangako ko na habang may hininga ako, ay mananatili akong kalaban ng kasamaan at tagapagtanggol ng kabutihan.